Hello mga palangga, magandang araw. Ito na naman po si Virgie, Real Talk with Virgie. So ang pag-uusapan natin ngayon mga palangga ay ang pag-solve ng mga problema o problem solution. Kasi nga mga palangga, napapanahon ngayon ang mga problema lalo na sa economics o ekonomiya ng ating bansa. At kailangan natin mga palangga na matukoy natin o mabigyan natin ng solusyon kung ano ba yung mga hamon sa buhay o karaniwang hamon na ipinapakita para makatulong o ano ba yung mga impormasyong ibibigay natin sa ating mga pamilya. Ikaw ba palangga ay isang breadwinner? Diba mga palangga, ang breadwinner ay ihahalin tulad natin sa isang gumagawa ng bahay. Hindi ka naman pwedeng gumawa ng bahay na bubong muna, di ba? So, ang mangyayari, gagawa ka muna ng hukay sa lupa para yun ang magiging pundasyon. At ilalagay mo dito ang pundasyon ng tahanan o ng bahay na iyong ipapatayo. Ganon din hinahalin tulad dito mga palangga ang breadwinner. Ang breadwinner, sila yung mga inaasahan ng pamilya na magbibigay o magsusupply ng pangangailangan ng pamilya. Example, sa isang pamilya, ang breadwinner dito, kung ang babae walang anak buhay, ang breadwinner dito ay ang asawang lalaki. So si asawang lalaki, siya yung naghahanap buhay para masustain ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kung ikaw naman ay single, ikaw yung breadwinner sa pamilya mo na ikaw yung inaasahan ng mga magulang mo para magkaroon sila ng support galing sa iyo. Ibig sabihin, ang breadwinner na to ay siyang inaasahan ng pamilya. So, paano ngayon palangga? Sila yung ating mga financial security para sa kinabukasan. Ngayon, kung ang breadwinner ay nawala ng trabaho, paano ang mga pamilya nila na sa kanya umasa? O, diba? So, imbis na puro numero, gawin natin itong personal na pagbibigay solusyon sa ating mga mahal sa buhay. So, mag-focus tayo mga palangga sa mga breadwinner. Ang kahalagahan ng breadwinner sa kanyang pamilya. So, kailangan si breadwinner na to mga palangga ay magkaroon siya ng safety net. Ano ba yung safety net? Tulad ng insurance o emergency fund. So, ngayon, dapat si breadwinner mga palangga ay na-insured. Popo. Bakit kailangan dagdag gastos lang yan eh? Paano mga palangga kung si breadwinner ay kinuha ni Lord? So, paano ang pamilya niya? Paano yung mga anak niya na umaasa sa kanilang ama na siya yung breadwinner ng pamilya? Kung sakali ang pamilya ay umaasa dun sa anak, lalo na mga nagpuntahan ng abroad, di ba? Sila yung inaasahan ng pamilya nila na magbigay suporta financial sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang. Ang ibang breadwinner nagpapaaral sa kanilang mga kapatid. Paano kung si breadwinner na ito ay mawala? Paano ka ngayon? So, kailangan mga palangga, si breadwinner ay magkaroon siya ng insurance o emergency fund. Dahil kung sakali si breadwinner mawala, kahit papano, nagtutuloy-tuloy ang suporta niya sa kanyang pamilya hanggat hindi pa nakakatayo ng tuwid ang pamilya niyang iniwan. So, ipaliwanag natin mga palangga na ang pag-iipon ay hindi lang para sa luho. Nag-iipon tayo mga palangga kundi para sa proteksyon ng pamilya sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon gaya ng pagkakasakit. Diba? Kuminsan mga palangga, kapag ang breadwinner ay nagkasakit at wala siyang naipong pera, kung kani-kanino tayo humihingi. Minsan kumakatok pa tayo sa mga opisina ng mga government agency. Kuminsan guaranteed letter lang naman ang ibinibigay ng mga yan. Hindi naman nagbibigay ng cash talaga yung mga yan. So
So, wala tayong ibang maasahan, mga palangga. Tapos ngayon, kung lalapit tayo sa pangungutang para lang mayroon tayong pampagamot, kung minsan ang laki-laki ng porsyento ng mga nagpapautang. So, ang gagawin mga palangga, kung ikaw ay breadwinner, dapat sa'yo magkaroon ka ng safety net. Ibig sabihin, magkaroon ka ng insurance. I-insured mo ang sarili mo. Dahil dumating man ang punto ng pagkakasakit, mayroon kang maasahang makukuha. At kung dumating sa punto na hindi naman talaga natin gusto na aksidente ka, o papaano, di ba? Papaano ang pamilya mo na umaasa sa iyo? So wala pa nga palangga. Wala tayong mapapala. Kaya ang gagawin natin, dahil lahat ng mga yan ay naroon sa insurance, dapat ikaw na breadwinner, i-insured mo ang sarili mo para magkaroon ka ng mga, kung sakaling dumating ang punto, meron kang mahuhugot. Ganun yun mga palangga. So, kailangan natin ay magkaroon ng insurance para sa ating pamilya. Ito yung tinatawag nating financial security. Opo, mga palangga. Kailangan natin iting gawin para sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Ang layunin dito mga palangga ay hindi tungkol sa pagiging, hindi ito sa pagiging yayaman ka, kundi mayroon kang madudukot pagdating ng panahon. At magkakaroon ka ng peace of mind. Kasi insured ka eh. Kaya magkaroon ka ng peace of mind. Sa simula mga palangga, talagang expenses yan. Isama mo sa expenses mo yan. Pero eventually, ang iyong hinuhulog sa insurance, mapapakinabangan mo at mapapakinabangan ng pamilya mo. Kailangan ito ay isang solid financial house. Oo, mga palangga. Ang pundasyon ay ang protection. Kumbaga, ang insurance natin mga palangga ay isang pundasyon para sa protection at sa kinabukasan. Kaya patuloy natin mga palangga, kung mangyayari ang mga breadwinner o ang mga naghahanap buhay, dapat may sasalo sa pamilya para hindi gumuho ang kanilang pamumuhay. So kung sakaling ikaw ay na-insured na breadwinner, kung sakaling may nangyari sa'yo, mayroong sasalo. Continuous pa rin mga palangga ang pagtulong mo sa pamilya mo. Bakit? Insured ka eh. Merong sum assured ang insurance. Merong mga benefits ang insurance kung ito ay tinatawag na riders. Meron ditong accidental, meron ditong disability. Tulad na lang ng kwento mga palangga. Hindi siya insured. Wala siyang insurance. Wala naman kasi nag-offer sa kanya. Inaasahan niya lang, nagtatrabaho siya. O yung mga government, yun lang inaasahan niya. So, kung minsan mga palangga, kulang pa yun eh. Kulang yun. Dumating sa punto na stroke siya. Kanino siya humihingi ng kanyang pangangailangan? Breadwinner siya. O diba, kung minsan may mga kamag-anakan tayo mga palangga na mahirap humingi ng tulong sa kanila. So, habang walang nangyayari sa'yo, dapat ngayon pa lang nagpa-insured ka na mga palangga. At kailangan natin mga palangga i-manage ang cash flow ng ating kapirahan. Dahil sa panahon ngayon, sa sobrang mahal ng bilihin, nakakatakot gumastos. Diba? Lalo't wala tayong inaasahang tuloy-tuloy na trabaho. Kailangan natin mga palangga na magkaroon ng income, magkaroon ng savings at expenses. Ipakita natin ang pag-iipon ay dapat na ituring na bill. Bakit ganun? Bakit ituturing ko ng bill? Expenses nga yung bill. Kaya nga, dapat natin ihalin tulad ang ating savings sa bills. Diba? Monthly, nagbabayad tayo ng bahay, nagbabayad tayo ng tubig, nagbabayad tayo ng ilaw, Meralco, nagbabayad tayo ng internet. O, diba? Mga bills yan. Ngayon, ilakip po ngayon ang insurance mo sa bills. Kung halimbawa, ang monthly mo sa insurance mo ay 3,000 pesos,
isama mo siya as expenses ngayon. Dahil darating ang araw, may savings ang iyong insurance. Kasi ang kadalasan ngayon mga palangga, ang mga insurance ay may savings na rin nakaakibat. Ito ay tinatawag na investment. At ang investment na yan, withdrawable yan. Pagdating ng maturity niyan, pwede mo siyang i-withdraw ang iyong investment. Kailangan natin mga palangga kailangan natin ng proteksyon. Kailangan natin ng proteksyon laban sa kalamidad ng buhay. Kasi kuminsan maraming mga, alam mo yun, hindi mo naman inaasahan pero nangyayari. Kung wala kang emergency fund, wala kang shock absorber ng buhay, di pa paano na lang? O di ba? Magkaroon tayo ng pundong katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan na yung gastusin. Sa simula talaga palangga, inaamin naman natin na dagdag gastos. Pero nga sa panahon natin din naman, kailangan din natin maging matalino. Kailangan natin idagdag sa mga bills ang ating insurance. At kailangan natin mga palangga na dumating man sa punto, ang aspeto ng insurance ay mayroon itong health benefit. Tulad na sinabi ko kanina sa iyo, mayroon tong health coverage. Ano mga health coverage nito? Ito yung kapag nagkasakit ka, dahil ang insurance mga palangga, mayroon critical illness na kasama. Kung ano ba mga critical illness na kadalasan mayroon na mga Pinoy. Diba, kuminsan heart attack, kuminsan yung chronic mga diseases, mga diabetes, mga high blood, o diba? At marami pang iba na mga critical illness. Ngayon, kapag ikaw ay insured mga palangga, lahat ng yan, pwede mo mapakinabangan. Halimbawa, kung ikaw ay na-aksidente, o diba? Kung minsan yung naka-aksidente sa'yo, tatakbuhan ka pa. Pero kapag ikaw ay insured, meron kang makukuha. Kaya dapat mga palangga, nakaplano paano bayaran ang ating ang ating insurance. Pero ang pambayad dito ay pwede nating paghandaan. Kaya nga dapat nakaplano talaga. Gamitin ang katotohanan na ang isang seryosong pagkakasakit ay pwedeng umubos ng lahat ng naipon mo. Ngayon, di ba, kung minsan hindi ka insured pero meron ka namang emergency fund na naitabi. Kung minsan, ang emergency fund na naitabi mo, kulang pa minsan yan kapag ikaw ay nagkasakit. Kung minsan nga, ang emergency fund natin, nadudukot pa natin yan para lang dun sa mga basic necessities. Oo, hindi natin, ang thinking natin, papalitan ko na lang, di ba? Kung minsan ganun ang ating kaisipan, papalitan ko na lang, kailangan ko ngayon ito. Kaya ang insurance mga palangga ay nagsisilbing shield para manatiling buo ang iyong savings. Kaya pagka ikaw ay mayroong emergency fund at the same time ikaw ay insured, kapag naubos ang emergency fund mo, mayroong kang buffer. Kumbaga naka-shield ang iyong savings doon sa loob ng insurance. Tulad ng sabi ko kanina, may investment ang mga insurance. Paano natin mapapalago ang pera natin through investment? So kapag matibay ng pundasyon, oras na para pagtrabahuin natin ang pera. O diba mga palangga, talunin natin ang inflation sa pamamagitan ng tamang investment. Kaya kuminsan mga palangga, tumaas man ang inflation sa Pilipinas, pero kung mayroon tayong tamang investment, matatalo natin ang inflation na to. At ang pera natin sa bangko natatalo sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kailangan ng mga vehicles tulad ng mutual fund. Kailangan talaga yun mga palangga. Yung iba, kung ano-ano na lang ini-invest nila. O kailangan natin ng yung iba, sumasali sa stocks. Ang iba naman sa VUL. Ito nga yung sinasabi kong insurance with investment. Kung saan ang pera ay may potential na lumaki para sa retirement o edukasyon ng anak. Ito kasi mga palangga. Ang insurance, lalo na VUL, meron kasi ang investment.
meron siyang retirement. Kung ikaw dumating sa punto na ang edad mo pang-retiro na talaga, itong investment mo rito, pwede mo siyang kunin as retirement. Kasama yan dun sa paghulog mo ng insurance mo. Halimbawa, ang insurance na hinuhulugan mo ay 3,000 per month. O diba, may kasamang investment, may kasamang sum assured, at may mga kasamang health o benefits. Ano-ano ang mga benefits dito, mga palangga? Una, meron ka dyang accidental, meron ka dyang disability, meron ka dyang hospitalization, meron ka dyang even kagat ng mga animals tulad ng aso, pusa, meron yan. At meron din dito na mga kasama sa benepisyo, ang kung halimbawa may ligaw na bala tumama sa iyo, meron din yan. At meron din yan mga, kung halimbawa ikaw ay na ICU, kalakip yan sa hospitalization. Marami mga palangga benefits ang iyong 3,000 pesos monthly na insurance. Ganun mga palangga. So kung ikaw ngayon ay kailangan mo kung ikaw ngayon ay isang breadwinner, pag-isipan mo na magkaroon ka ng mga yan. Dahil dumating man ang panahon, kung ikaw pa ay bata pa ngayon at gusto mong kumuha ng insurance ngayon, pagdating mo ng 60 years old, paldo ka na. O kasi may investment O iba, kasino lang naman yung taon na paghuhulog mo para makakubra ka ng withdraw mo kasi withdrawable lang investment ng insurance mga palangga. Huwag mo lang uubusin para meron na namang pang-ikot na naman dun sa investment mo. Parang sa bangko lang yan nag-savings ka. Kapag inubos mo lahat yung savings mo sa bangko, winidraw mo lahat, wala ka ng laman dun, ganun lang din yung investment sa insurance. Huwag mo lang ubusin para merong pang ruling dun sa pera mo. So, kailangan natin mga palangga, kumuha talaga. Sa panahon ngayon sa panahon ngayon, kailangan natin kumuha ng insurance. Kasi wala tayong ibang aasahan na tutulong sa atin pagdating ng araw. Lalo na sa panahon ngayon na napakataas ng inflation. Nako, sabi ko sa inyo, kaya kailangan natin mga palangga, ang foundation, ano yung target ng foundation, ay protection. Ano yung main goal ng foundation? Siguradong protektado ka. At marunong dapat tayo sa budgeting, pagbabudget. Kasi meron ka ng additional bills yung payment mo sa insurance So, kailangan matuto tayo mag-budget. Kasi pagka hindi tayo natuto mag-budget, nakaligtaan ang ating insurance, bayaran, baka mag-lapse ito mga palangga. So, kailangan natin, ang target focus natin, pagdating when it comes sa budgeting, kailangan natin ng discipline. Kung dati maluho ka sa mga pagkain-kain, dati naka-Starbucks ka, kailangan na natin itong bawasan at disiplinahin na natin ang ating sarili. Kaya kailangan, ang pinaka-main goal natin dito, kontrolado natin ang pera natin. Oo, mga palangga. So, ano pa? Ang emergency fund. Halimbawa, meron tayong emergency fund. Ang target focus natin dito, liquidity. So, ngayon, kapag ginamit natin, i-liquidate natin at ibalik natin. Kaya kailangan natin, ang pinaka-main goal kasi ng emergency fund, handa tayo sa anumang sakunang parating. Kaya bakit tayo nagkaroon ng emergency fund? Kung halimbawa sa healthcare naman at meron tayo, ano ang target focus nito? Hospitalization. At para hindi tayo mabaon sa utang. Kaya kailangan natin ng healthcare. So, kasama nga yung healthcare na yan doon sa loob ng insurance. So, ang panghuli, investment. So, ang investment, ang pinaka-target focus natin sa investment ay lumago ang ating investment. So, ano ang pinaka-main goal natin dito? Maabot ang pangarap natin. Halimbawa, nagkaroon tayo ng maliit na sari-sari store, ay ang main goal natin, lumaki. Maging groceryhan pala na malaki, di ba? So, ganun yun mga palangga. Kaya kailangan natin ang isang matibay na pundasyon, lalo na kapag breadwinner ka.
So, ano yung pinaka-tip natin dito? Pro tip, kapag nag-i-explain tayo, kailangan gumamit tayo, kapag i-explain natin ang insurance sa ating mga mahal sa buhay, kailangan ipaliwanag natin ng maigi sa kanila para maintindihan ng mga member of the family na kung bakit nababawasan yung naitutulong mo sa kanila sa ngayon, kasi nagbabayad ka ng insurance at para din naman sa kanila yon. Tandaan natin mga palangga, ang insurance ay may kasamang sum assured o life insurance. Kung magkano yung kinuha mo, pag ikaw ay natsugi o nawala, kinuha na ni Lord, yung sum assured na yun, may iwan mo yun sa pamilya mo bilang pamana mo sa kanila. Kung dumating sa punto na nag-matured na ang iyong insurance, mapapakinabangan mo naman ito sa pamamagitan ng iyong investment na withdrawable. O, ganun yun mga palangga. Kailangan natin bilang breadwinner ay magkaroon tayo ng insurance. Turuan natin ng sarili o patuloy natin i-encourage ang sarili natin. Tayo mismo mag-encourage sarili natin na magkaroon tayo ng insurance. Kahit sa mababang halaga, ang mahalaga ay na-insured tayo mga palangga. Eventually, pag nakita ng mga pamilya natin na maganda pala, sila rin mismo, pwede natin silang insured para mapakinabangan din ng mga nasasakupan sa kanilang pamilya. Ganun yun mga palangga. So, kailangan natin sa panahon ngayon maging wais, maging matalino sa pag-invest, maging matalino sa paggasta, lalo na sa panahon ngayon. Kaya mahirap, patuloy ng pahirap ang panahon at hindi natin alam kung ano ang kinabukasan pa na mangyayari. Maliban na lang mga palangga, kung dito sa lupa, sinisecure natin ang ating finances, sinisecure natin ang ating mga pangangailangan, sinisecure natin ang ating future in human being, sinisecure natin ang lahat. Pero kailangan natin, number one, first and foremost, magkaroon dapat tayo ng securities and assurance sa ating spiritual na buhay. Hindi lang natin isipin na insured ako, dito lang yan sa lupa mga palangga, ang insurance. Ang kailangan natin, assurance sa langit. Kasi unang-una, ang Panginoon ang nakakaalam ng ating kinabukasan. Walang ibang nakakaalam nito kundi ang Panginoong Diyos. Kung kailan niya tayo kunin, kung kailan tayo magkakaroon ng problema, kung kailan tayo magkakaroon ng mga iba't ibang challenges sa buhay, pagsubok o ano paman, ang Diyos ang nakakaalam. Ang Diyos din ang nagtakda ng mga bagay-bagay sa bawat buhay natin. So, ibig sabihin, aside from securing our lives here on earth, dapat ang ating kaluluwa na siyang babalik sa langit, babalik sa Panginoon, dapat magkaroon tayo ng assurance, salvation from the Lord Jesus Christ. Ganun yun mga palangga. Hindi lamang tayo titingin dito sa lupa na pangangailangan, ang titingnan din natin ang future ng ating kaluluwa, dahil walang nakakaalam, ang Panginoon lang ang nakakaalam, unless ikaw ay maipanganak na muli, which is the born again experience. Yun mga palangga. So kailangan natin tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas ng ating mga buhay, dahil no one comes to the Father except through Jesus lang. Sa Panginoong Hesukristo lang tayo dadaan para tayo makakarating sa kalangitan. Kaya kung gusto mo at kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesukristo, madali lang yan mga palangga. Patuloy mo lang sabihin sa sarili mo na ikaw ay nagkasala. Aminin na ikaw ay nagkasala, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sabi ng Romans palangga.
So ngayon, kapag tinanggap mo ang Panginoon bilang Lord and Savior, sabi ng Panginoong Diyos, I am the way, the truth, and the life. No one can come through Father except through me. So kailangan natin dumaan sa Panginoon, at sabi din sa Revelation, siya ay kumakatok sa iyong puso, ang sino mang magbukas at tumanggap sa Kanya, siya ay magkakaroon, siya ay papasok at kakain siya na magkasalo kayo. Ibig sabihin, mga palangga, kailangan natin maging open heart sa ating Panginoong Jesucristo, aside from open mind sa ating hinaharap na pagiging breadwinner. Higit sa lahat ay magkaroon tayo ng kaligtasan, salvation, galing sa Panginoong Jesus. Yun mga palangga. So next, ngayon kung ikaw ay nanonood nitong video na to, saan ka man, ano man ang gawa mo sa gabing ito, patuloy kang sumabay sa maikling panalangin. At sabi ng panalangin ay tinatanggap kita, Panginoon. So let us pray, mga palangga. Ito ay libre, walang bayad ang pagtanggap sa Panginoon, and the Lord will do the rest of your life. So let us pray. Sabihin natin, Panginoon, salamat po dahil sa mga narinig ko sa gabing ito patungkol sa insurance. Nais ko din naman na magkaroon ng assurance ang aking kaluluwa sa piling mo. Kaya naman, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Lahat ng nagawa kong kasalanan simula nung ako'y bata hanggang sa kasalukuyan, patawarin mo ako, Panginoon. At salamat sa kapatawaran, at binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas and Lord and Savior ng aking buhay. Salamat, Panginoon, at ang aking pangalan ay isulat mo nawa sa aklat ng buhay. At simula ngayon, ako po ay susunod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun lang, mga palangga, ang aking ma-share. Aside sa pagiging breadwinner natin, tutulungan tayo ng Panginoon magdesisyon para magkaroon ng insurance dito sa lupa, at tinanggap tayo ng Panginoon bilang anak niya. Dahil sabi nga sa Bible, mga palangga, hindi lahat anak ng Diyos. Lahat ay nilalang, pero hindi lahat anak. Ibig sabihin, ang sino man tumanggap sa Panginoong Hesus, yun lang yung inaari niyang anak. So ngayon, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, ay ikaw ay anak na ng Panginoong Diyos. So welcome to the family of God. At still, God bless you. Pinagpala kita sa pangalan ni Jesus. Salamat sa iyong panunood, mga palangga. And this is Ate Verge, ang inyong Real Talk with Virgie. Bye-bye!